So guys, punta tayo sa Google. I-search po natin yung nbiclearance.gov.ph. Ilagay ko po yung link sa description box para madali nyo na lang po mahanap. Then, ayan na po yung homepage nila. Click lang natin yung agree, then close. Dito guys, kailangan natin mag-register. Kahit na renewal tayo, kailangan natin gawing new. No natin. Tapos, fill upan lang natin yung mga hinihingi information dyan sa baba. Fill up nyo lang. Ayan, may pangalan, middle name, tsaka surname. Dito guys, yung gagamitin nyo pong mobile number, yung CP number po na active. Kasi po mamaya, magte-text po dyan yung NBI ng one-time PIN. So, kailangan po active para ma-receive nyo po yung PIN na yun. Tsaka, maglalagay po kayo dito ng Gmail po or any kind of email po. Basta po yung email na gagamitin nyo po, yung hindi nyo pa nagagamit dati sa pagkuha ng NBI clearance. Kasi po madidetect nila yan pag nagamit na. So, kakailanganin nyo po ng panibago. Make sure po na first time nyo po ngayon maglalagay ng email address. Tapos maglagay kayo ng password. Strong password po. Click nyo lang yung read and accept. Tapos, dito basahin nyo yung mga then agree. So, check natin yung I'm not a robot. Tapos, click the sign up. Ayan yung sinasabi kong one-time password po. Diyan nyo po ilalagay yung ite-text sa number nyo po. Then, submit. Ayan po, successful register na. So, pupunta na tayo sa pinakamataas. Magsa-sign in tayo gamit yung email address na nilagay natin kanina. Tapos yung password natin. So, guys, may account na tayo sa NBI. So, kada kuha natin ng NBI, pwedeng ayan na lang po yung gagamitin natin para diretso na yung information. So, ayan po. I-check nyo po. Ilalagyan nyo po yung mga may naka-asterisk dyan na kulay red. Pupunan nyo po yan. Kailangan nyo pong lagyan ng nickname, mga birthplace, ayan po. Pati yung citizenship. Lahat po ng may naka-asterisk na kulay red po, pipilapan po natin yan. Ayan guys, isi-save ko na yung information. Ayan po yung details po. Submit na po natin. Ayan po lahat po. Then sa taas po, may naka-apply for clearance. Pindutin natin. Ito po yung mga IDs na pwede po sa pagkuha. Mamimili ka po. Tsaka ilalagay nyo po yung ID number. Kung ano po yung number nakalagay dyan sa ID nyo pong gagamitin. Click nyo po yung I agree. Tsaka i-close. Dito guys, mamimili ka ng branch kung saan ka po malapit, kung saan ka po kukuha. Tsaka yung date, ayan po yung mga available slot, yung may kulay blue. Mamimili ka po kung umaga o hapon. Sa baba po, meron pong mga payment center kung saan mo po gustong magbayad. Ayan po may 7-Eleven, click ko 7-Eleven. Tsaka ito po yung babayaran, 130. Tapos po may additional fee na 25 pesos.
Yung reference po yung gagamitin sa pagbayad sa 7-Eleven. So guys, yung reference po na binigay po sa inyo, isulat nyo po iyon or kaya screenshot nyo po dahil yun po yung dadalhin nyo pagpunta nyo po ng 7-Eleven kung doon po kayo magbabayad. Yun po ang ipapakita nyo po para makapagbayad po kayo. So guys, ang babayaran nyo talaga is 130. May additional charge lang po na 25 pesos. Kaya ang ilalagay nyo po doon sa machine is 155 pesos. Pagpunta nyo po doon is kailangan magdala po kayo ng 2 valid IDs. Dahil yun po ang hiningi po sa akin nung ako po'y kumuha. Kung may mga ibang IDs po kayo dyan, dalhin nyo na lang po. Para po pag may hiningi pa pong ibang documents, may mapapakita pa po kayong supporting IDs. So guys, yung resibo na yon, pag natapos na po kayo magbayad sa 7-Eleven, yun po yung magsisilbing passes nyo po doon sa guard. Pagpunta nyo po sa guard, papakita nyo po yon na kayo po ay nakapagbayad na. Kung nagpa-appointment po kayo ngayon, 24 hours po, dapat nabayaran nyo na po yung indihay nyo po. Baka naman po babayaran nyo kung kailan yung schedule na ng pagpunta nyo. Hindi po pwede yon. Hindi po tatanggapin ng guard yun. Tatanungin ka niya, kailan mo to binayaran? So, kailangan po, bayaran mo na po on time kung kailan ka nag-online. Kasi, kung saka ka pa magbabayad, kung kailan mo na kukunin, hindi po pwede yon. Sayang lang yung reserve mong slot. So, yun po, guys, tandaan nyo po yung mga sinasabi ko dahil yun po ay based po sa experience ko po nung kumuha ako. So, pagdating nyo naman po doon is mabilis na, makukuha nyo po yun agad-agad within that day kung kayo po ay walang hit. Kung may hit naman po schedule po kayo kung kailan po kayo babalik. Madalas po 3 araw hanggang 1 linggo yung pag-aantay. So, yun lamang po guys. Sana po makatulong yung video na to.